ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong salamat o Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Dako ang patnubay mo, dakila ang layunin mo. Ako sa'yo ay susunod, narito ang iyong lingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y magpapasakop. Salamat o Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Dako ang patnubay mo, dakila ang layunin mo. Ako sa'yo ay susunod, narito ang iyong paglingkod. Sa bawat
Ayan, so magandang hapon sa inyo, Ramonian. At magandang hapon din po sa lahat ng guro na nakatutok ngayon sa episode 2 ng The DDS. Drexy and Donna Show. Ako po si Ma'am Drexy, ang iyong teacher na beshi mula sa Kagawaran ng Edukasyon sa Pagpapakatao. At ako naman po si Ma'am Donna at itotodo na natin ang Catch Up Friday na ito with our exciting episode about love. Ayan. So para sa mga Ramonians na nakatutok ngayon, don't forget to like, share, and comment dito sa ating live stream para mabati namin kayo. Yes, Ma'am Drex. So, shout out nga pala ngayon sa lahat po ng nanonood ng ating pong live stream. Sana hindi po kayo nagsawa dahil kaninang umaga pa tayo nagla-live. Pero, ayan, salamat sa lahat po ng sumusuporta. Shout out sa lahat ng nanonood, especially sa aking mga grade 9 students. Einstein, Edison, Darwin, Amity, Bravery, Excellence, Honesty, Justice, and Peace. Ang dami nila, Ma'am Drex. Ikaw, sinong gusto mong batiin ngayong hapon? Ayan. Parang binati mo ata lahat ng sections na hawak mo, no? Ako babatiin ko naman lahat ng pang-umaga. Yes! Lahat ng mga AM shift, yan, and PM shift. So, lahat na, no, ng mga grade 7 na nakatutok. So, nakikita ko dito may mga nanonood from 7 Edison, 7 Bravery, ayan, 7 Justice, ayan, mga estudyante ni Ma'am Sanchez. Ayan, meron pa ditong 7 Endurance, 7 Dignity, 7 Excellence. Ayan, so, if you have friends na hindi pa nakatutok ngayon, ayan, itag nyo sila sa comment section, i-shoutout nyo sila para makatutok din sila kasabay ninyo. Yes, Ma'am Drex. Shout out din sa amin pong mga kaguro sa ESP Department at sa amin pong nanay na si Ma'am Ruby Denofra po. Magandang hapon po, Ma'am. At sa lahat po ng mga kasamahan po namin sa grade 9. Ayan po, grade 9 teachers, hello po. Ayan, maraming salamat po sa mga advisors and subject teachers sa sumusuporta at patuloy na pinaplug ang ating mga kaganapan tuwing Catch Up Fridays mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon sa The DDS. Ayan. Sige, may mga gusto ko pa bang i-shoutout? Maganda ko na. Mamaya na, Ma'am Drex, kasi alam ko excited ang mga Ramonians dahil ito na nga. Ayon sa ating title, nandiyan naka-flash sa ating screen, Love Can Wait. Pero mukhang sila nanonood ay hindi na makapag-wait dahil hinihintay nila ang kasagutan sa kanilang mga tanong. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pong talakayan about love, sa ating pong previous episode about sa ating pong programa ng DDS, we discuss about compassion and gratitude kasama po ang ating principal na si Mr. Robert P. Velasquez. Ayan, yes, so Donna, and we learned so many things and we entertained many questions and we hope na lahat tayo, we're working out our attitude. Lalo pagdating sa pagiging mapagpasalamat at pagiging compassionate sa ating kapwa. Yan. Kaya if you missed that, pwede ninyo balikan dito sa RMHS SSG page para updated kayo sa lahat ng latest happenings and chika tuwing Catch Up Friday. Yes, alam ko mahirap mag-move on, pero moving on, dahil Pebrero ngayon at kaka-celebrate lang natin ang Araw ng Mga Puso, special ang ating episode for today. Ayan, correct ka dyan, Ma'am Drex. Pag-usapan natin yung mga puso nyo, puso natin sa episode na ito. Kaya naman, last week, I think it's Sunday, nag-open tayo ng NGL account. So, familiar dito yung mga millennial. Gen Z na pala. Kasi millennial ako, hindi ako familiar. Talagang in-explore ko siya, Ma'am Drex. Paano? How to? Nag-YouTube talaga ako. Ayan, nag-open ako ng NGL account to entertain questions about love. At talaga naman, hindi ko inalam kung sino yung mga nag-send. At wala pa yatang 1 minuto, inulan na ng questions ang ating inbox. So, mamaya, ano-ano yung mga questions na yun? Tingnan natin. Ayan, hindi nga lang questions yung mga nakita ko. Parang may mga gusto pa pag-confess na kanilang pag-ibig, At ginawa pang ng NGL natin. Nakakaloka. Pero thank you sa pagsuporta at pag-send ng inyong questions, and mga shout-outs. So, kung hindi pa kayo nakakapag-send ng inyong questions about love, you can drop your questions sa ating comment section and we will try our best.
So, ito na nga. Hindi lang question of the day ang ating pong segment, pero questions with S, no? Questions of the day dahil dagsa ang mga tanong sa ating pong NGL since last week. At dahil limited lamang po ang ating oras, yan, namili lamang po kami ng mga ifa-flash natin at i-entertain na questions. So, wag po kayong magtampo, mga anak, no? Wag kayong magtampo dahil kung hindi po mapipili yung questions, ayan. Kasi ano naman, pare-pareho actually, halos yung thought ng question ng isa, yun din yung isa. So, pag-isahin na natin para naman ma-maximize natin yung oras. Kasi parang ang daming may pinagdadaanan, Ma'am Drex, no? Same ganon. So, ayan. Ayan. So, anyway, mapansin namin parang ang daming mga tanong about moving on, no? Marami kami mga natutunan, may mga bago kaming words sa vocabulary namin na ngayon lang namin na-encounter, no? Andun yung mga back burner. Ayan. So, yes. Yung makilala yung back burner. Joke lang. Love bomb. Ayan, back burner. Love bomb. Ayan. Ano pa ba yun? May back burner. Hindi, slow something. Slow burner. Ayan, slow burner. Ang alam ko lang kasi ay gas burner. Gas burner. Kaya yun ang talagang namin, no? Yung mga bagay-bagay na yun. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Ma'am Donna, no? Let's read and answer. Siguro fast talk lang, no? Itong mga tanong ng ating Ramonians from NGL. Yes. Ayan. So, our first question, which is very common naman, no? And every one of us siguro may kanya-kanyang point of view. What is the definition of love for you guys? So, I think, Ma'am Drex, tayo ang tinatanong. Definition of love. Sige, ikaw ba, Ma'am Donna? Ano bang tingin mo dyan? What is love for you? Kasi pag naririnig ko ang love, laging, kung unang pumapasok sa isip ko ay yung Bible verse sa 1 Corinthians chapter 13, love is kind, love is not boastful, kaya ganyan. So, yun, pag-ibig, at siya yung parang nagpapabaliw sa isang tao. Hindi naman siya yun, pero dahil sa pag-ibig nakagawa siya ng mga imposibleng bagay. So, mama, di ko dinasas ko yung sarili ko. Imposibleng bagay ka na ba nagawa, Ma'am Donna? Dahil sa pag-ibig? Naku, baka mahuli ako dito. I-chat ko na lang sa'yo, pero meron naman. Hindi ko naman sasabihin wala. Meron. Yung tipong, kaya ko palang gawin yun. Yung tipong bibigay mo lahat. Parang kung ano yung imposibleng bagay na dati hindi mo naman ginagawa, pero dahil sa pag-ibig nagawa mo siya. Ganon. Ikaw ba, Ma'am Drex? Alam ko in love ka eh. So, what is love for you? Akin, ang love is love is like a rosary. Joke lang. Hindi, para sa akin, ang love, it is a commitment to an imperfect person. Kasi di naman, wow, deep meaning, Oo, ginugil ko talaga yun actually before this episode. Joke lang. Ayan, sa akin, love is a commitment, no? Sa isang imperfect na tao, seeking their highest good, no? Kasi kapag mahal mo ang isang tao, lagi mong uunahin kung ano yung pinakamakakabuti sa kanya, 'di ba? So hindi lang ito sa context ng romantic relationship, no? Sa mga mag-ina, magtatay, no? Magkaibigan, you always seek the highest good of that person. Ayan. So sa akin yun ang sa akin yun ang definition. Love is a commitment. Yan. Sige. How about kayo mga Ramonians, no? Baka meron kayong gustong i-share dyan ng mga sagot sa tanong na naka-flash ngayon. Share nyo na yan sa ating comment section. Ayan, meron, Ma'am Drex. Yes. So, babasahin ko na. Sabi ni Sebastian Rain, the definition of love is all about the love of your friends, family, BFF, grandparents, kuya, and even pets and more. You don't need the love of your crush kasi di ako naniniwala sa sinasabi ng ikaw lang gusto ko. Uy, may hugot. Oo nga naman. Hindi siguro na-crush back yan. Ayun. Baka siya yung baka siya isa sa mga nagtanong, bakit daw hindi siya crush ang crush niya. Saring. Ay, di ba alam yun? Ma'am Drex, meron ba dito? What do you think? A lot of teenagers daw enjoy having a non-label relationship. So ito pa yung isa sa mga new definitions of love today na parang there is a term situationship yung sinasabi nila. Walang label pero they enjoy the
company of each other. So, bakit daw mas gusto ng mga kabataan ngayon ang non-label relationship instead a committed relationship? And siguro idudugtong na natin tong next question na, as adult, ano yung something you thought that love was as a young child? What did you realize about love as you continue growing up? Kasi iba yung generation today sa generation, ewan ko kung kasing generation ba tayo? Hindi. Parang, Mas bata ako. hindi, Kaka-18 ko lang eh. Sorry kaka-18 ko lang kahapon. sige, sabi mo eh. Ayan, so sagutin natin yung tanong mo, Drex, kasi ako hindi na ako on sa panahon ngayon. Iba kasi yung generation nila noon. It comes to the definition of love. Iba rin sa generation. Iba-ibang generation yan eh. But to answer this question, ang kabataan ngayon kasi parang mas exposed na sila sa mga bagay-bagay sa mundo na nakikita nila sa social media. Ay, okay pala yun. Kahit hindi, walang commitment, basta nagkakaintindihan, yun na yun, parang go with the flow ang peg. So, me as adult, no, nung bata ako, nung teenagers ako, my concept about love is ganun din naman, na parang meron akong ideal man, meron akong ideal family na mabubuo. So, at the age of 25, because sabi lang, age of 25, dapat may asawa na may bahay, pero as you grow old pala, no, nagbabago yung pananaw mo. So, yung mga kabataan ngayon na they prefer to a non-committed relationship, mababago pa yan. Siguro gusto lang din nilang magkaroon ng standard within themselves. Parang sinisigurado nila sa sarili nila na pagdating ba at this age, ito bang ka-situationship ko ngayon? Para ba kami ng goal sa buhay? So, kayo din naman, mga kabataan, habang kayo din tumatanda, parang ngayon kasi parang it's all about love. Everything is all about love. Na parang mababaliw na rin kayo kapag dinake kayo ng mga jowa nyo ngayon. Pero as you go old, parang may isip mo rin, parang hindi lahat ng pagkakataon yun in love. So as I grow old, as I, nagiging mature na yung isip ko, mas nagiging career-centered ako na pag may dumating na pag-ibig, then go. Pero not necessarily I have to let myself be focused on that love kasi sometimes it will hold you back eh. Hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mo sa buhay kasi may inaalala ka na tao kasi love mo yung person. Parang ganun. So ikaw, Ma'am Drex, parang dami ko na sinabi, no? Parang nagtutok na ako. Ikaw ba, Ma'am Drex? Oo. Naintindihan kita. Okay lang yan. Ayan. Alright. So, gusto ko munang sagutin, no, yung unang tanong kanina na bakit gusto ng mga kabataan ngayon nagsisettle sa isang non-label relationship or situationship instead of being in a committed relationship, no? Siguro kasi, bilang kabataan, bata pa. Okay, so siguro bilang bahagi ng Gen Z na generation. Kasi ako yung nagsimula talaga ng Gen Z eh. Ayan, yung edad ko talaga yun. So siguro para sa kanila, no, kaya sila nagsasettle sa gano'n, dahil natatakot sila sa kung anong maaaring mangyari if ever hindi ma-meet yung expectations ng partner nila sa loob ng isang committed na relationship. Kasi in reality, di ba, kahit nga kasal na, kahit committed na, kahit may label, no, may mga pagkakataon talaga na hindi sumasapat minsan ang pag-ibig. Totoo ba yun? Hindi sumasapat ang pag-ibig, no? O hindi sumasapat yung pagmamahal sa relationship, no? Ayan, kapag may mga tampuhan na, away na, kapag may cheating na nagaganap, etc. Pero syempre, ibang usapan pa yun. Pero siguro takot lang sila na masaktan, no? Na, pag nasa loob ng committed relationship. Pero in reality, just to debunk that, debunk. So, para buwagin lang yung ganung kaisipan, no? Lalo mo binubuksan ang sarili mo to unnecessary pain when you enter a situationship. No? Pag sinabi natin unnecessary pain, hindi mo naman dapat maranasan yung pain na yan eh. Pero kasi ikaw, gusto mo ng situationship, gusto mo lang mag-settle sa walang label, ayun. So, mas delikado siya actually. Kasi yun, nag-i-invest ka ng emotions, no? Nag-i-invest ka ng kung ano-ano, ng walang kasiguraduhan kung maibabalik ba yun sa'yo, no? Kaya siguro, kung meron man nagbago sa perspective natin about love siguro, no, sa generation na to, is that we allow other factors such as social media,
the books we read, and other Yes. people na define what is love for us, no? Kaya dapat talaga, and I hope, no, sana sa episode na to, may tama natin yung perspective natin about love, no? Kasi napakadelikado kung gagamitin lang natin yung foundation, no, ng ating understanding about love itong nakikita natin sa TikTok, nakikita natin sa SOCMED, no? Mm-mm. So, ayun. We define our own kind of love, kumbaga, no? Pero dapat rooted ito sa katotohanan. Ayan. Rooted ito sa kung ano yung tama. Rooted ito sa author, no, ng pagmamahal. And syempre, bibigay ko na yan sa ating speaker this afternoon. Ayan. Ayan. Sige, may mga questions pa Okay. tayo dito, Ma'am Donna. Sige, Ma'am Drex. Basahin natin. Why do always people with kind heart always lose? For me, hindi naman always. Parang siguro you are in that situation na feeling mo lagi kang talo. Mabait naman ako. Ako yung nagmamahal. Bakit parang ako laging iniiwan? Binibigay ko naman lahat. Bakit ako yung lagi? So, we have to be positive always. We have to be optimistic always na you have that kind heart. So, ayaw ng pagkakataon, ayaw ni Lord, no, na may mabuti kang puso and you settle with something na hindi naman para sa'yo. So, parang nakikita mo lang yon. But, the best is yet to come. Yun yung lagi mong siisip. Hindi ka laging talo. Actually, panalo ka nga eh. Kung yung pagkakataon na yon, masasabi mo in the future na buti na lang. Buti na lang nawala siya. Parang ganon. When it comes to romantic relationship, kung nag-break kayo ng boyfriend, girlfriend mo, hindi mo dapat panghinayaan kasi we always believe in destiny na what is meant for you will be always meant for you. Kung nawala siya, hindi para sa'yo, di ba? Ang hugot naman nun. Parang gusto mong pangalanan, konti na lang. Ay ako. Ayan. 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 Ano nga ulit yung tanong? Parang grade 7. Ano nga po nga ulit yung tanong? Ayan. Siguro no, agree din naman ako sa sinabi ni Ma'am Donna kanina, no, na hindi ka talo pag ikaw ang nagmamahal. Hindi talo kapag ikaw ang mas kind, no, sa kung ano mang relationship. Na dahil at the end of the day, character mo ang nade-develop. Wow, ESP teacher talaga. Di ba? Character mo ang nade-develop. Yung capacity mo to love, no? Yung nagwa-widen. Di ba? And at the end of the day, masasabi mo na you became a better person by loving, no? Kahit na hindi na-reciprocate or hindi na ibabalik yung pagmamahal na yon sa paraang gusto mo, no? At hindi ka talo dahil at the end of the day, gabi na. No? At the end of the day, yung capacity mo para magmahal ang napabuti, nag-improve, na-develop. No? Kaya, keep on loving kahit na masakit na. Pero syempre, be wise pa rin sa paglalaanan mo ng pagmamahal mo, no, or ng kindness mo, etc. Kasi hindi naman lahat ng tao ay deserve yung ganun klaseng depth ng pagmamahal. Kaya yun, just be wise, no, and keep on loving. Woo! English! Ma'am Drex, meron tayong mga naka-flash din na questions. So if ever di natin mabasa, our viewers can actually answer them sa comment section. Ayan, dahil nga gusto natin ma-emphasize yung mga importanteng mga tanong. So if ever di namin po mabasa, you can comment po your answer or advice to this person na nagtanong po. Ma'am Drex, parang meron interesting na question sa next slide natin. Ay, sige, let's go. Ano yan? Yun ba yun? Hindi kasi may nagtanong, is it normal to have a crush on a teacher? Not my experience, by the way, just got curious, sabi niya. So dahil teachers tayo, gusto nating sagutin. Ako naman, naging estudyante ako. At nagka-crush din naman ako sa akin pong professor, teachers. Okay lang naman, normal lang naman yun. Kasi paghanga, ayun. Lang naman. Baka curious yung nagtanong siya. Ayan, sinagot na natin. Na other questions po? Normal kang tao. Okay lang yan. Yes. Ayan, ano ba to? Maganda ba magstay sa isang taong red flag at nonchalant? Ayan na, Ma'am Drex. What is nonchalant ba? Ayan yung mga yung sinasabi natin, may bagong terms sila. Actually, kahapon Ano masasabi mo dito? What's Ayan. nonchalant ba? So, i-define muna natin, no, kung ano ba yung red flag. So,
Yan. Parang kami, red flag, naka-red, no? Sorry. Ayan, so, yun ang tawag natin, no, sa mga taong may mga negative na characteristics, no? Mga signs na, at may potential na maging toxic at hindi matagumpay ang isang relasyon. Ano man yung mga katangian na yun, red flag ang tawag natin dyan, no? And yung nonchalant naman, actually, kaka-discover ko lang dito kahapon. Kaya may share ako dun sa account ko about dito, no? So, kapag sinabing nonchalant, no, ang isang tao, ayan, siya yung tipo ng partner na hindi masyadong invested, hindi masyadong nag-e-effort sa kanilang partner, no? At hindi siya masyadong nagre-respond sa emotional needs ng partner niya, no? So, makikita mo yan, hindi sila ganun ka eager, ka-enthusiastic, hindi sila masyado nag-i-initiate ng mga bagay-bagay, no? So, syempre, kailangan mo nang iklaro, no, kung may label ba kayo o wala. Kasi, kung wala pala kayong label, don't expect much, no, from that person, no? Pero kung may label kayo, syempre, it's okay to demand. Okay, tandaan nyo na, it's okay to demand. Yun ang kagandahan pag may label kayo, legal kayo, nasa tamang edad. Take note of that, no? Nasa tamang edad, no? At may blessing ng parents. You can check the label muna, no? And then demand, no? Demand and talk to your partner ng mahinahon. Okay? How about you, Ma'am Donna? Ano masasabi mo dito? Yan, Ma'am Drex na ano ako binabasa ko kasi mga comment. So yung, ano daw, no to nonchalant, yes to clingy. Diyos ko, may word na naman, clingy na naman. Tapos, meron din naman daw, alam niyang red flag na and nonchalant, pero nag-go pa rin siya. Kita mo, sabi ko nga kanina, yung mga bagay na hindi mo nagagawa dahil sa pag-ibig nagagawa mo siya. Siguro favorite color niya ang red. So, pagdating naman nito, in my opinion, pag nakikita mo na kasi yung mga negative, no? Hindi ko naman sinasabi na umalis ka kaagad. You have to assess din kung talaga mahal mo yung tao. As long, kasi ako, personally, as long as I can give more chance and more chances of winning, ayan, maraming nga pagkakataon. Pero once na nawala na ako ng pakialam sa'yo, ayan, naka-move on na ako, ibig sabihin. So, kahit may red flag ka nakita ko, hindi kita agad-agad papakawalan, bibigyan mo na kita ng chances. Pero, if you want to settle down na, no, kunwari, magpapakasal ka na, at nakikita mo na yung negative sa kanya, tandaan mo, ikaw ang magsasuffer niyan, no? Ikaw yung consequences niyan. Nakita mo na bakit mo pa pinatagal? No? So, kung yung kasing pagbabago na sinasabi natin, you cannot change a person. Kung ganun talaga yung ugali niya, not overnight you can change that person. So, sabihin mo, i-reason out mo na, ay magbabago naman siguro siya. So, kung magbabago siya, di well and good. Pero, parang maliit ang chance na magbago ang mga ganitong klase ng tao. So, don't settle with something like that. No? If you nakikita mo na siya na may mga kakaiba na siyang ugali at hindi kayo same wavelength, ganyan. Kung bata ka pa naman, lalo ng grade 9 students, no, bata pa kayo, marami pa kayong makikilala. At yung nga yung tanong kanina, teenagers ba, parang there is a true love ba na mahahanap or at this age ba, at 14, 15, masasabi mo bang true love ang isang tao? My answer is no. Hindi pa yan. Marami pa kayong makikila yung high school crush mo ngayon, high school jowa mo ngayon. Hindi pa yan. Maraming guwapo sa college. At maraming ma-appreciate mo yun. Hindi ka, magsisisi ka, nag-settle ka sa high school MMO ngayon. Kasi sa college, pag nagtrabaho ka yan, may pera na yan, may kotse na yan. So, mas ma-appreciate mo, dapat hindi ka nag-settle doon. Di ba? Dinidiscourage ko na sila. Pero depende pa rin naman yan. Sa tao pa rin naman yan. That is my personal opinion on my personal experience. So, gusto nyo ng red, go lang. Meron pa ba? Sabi ni Trixie, gigil niyo si Ma'am Donna. Pero ano naman, no? Meron namang mga success stories naman na nagsimula sila as high school sweethearts, no? At napanindigan talaga nila yung relationship nila until the end. Pero that works for some people, no? But not
everyone. Okay. So, Yes, sabi ko nga, tama yun. tinuturo ko sa mga bata ngayon. Well, nagtuturo. Ayan. So, tinuturo ko ngayon sa mga estudyante ko ngayon yung valuing process. No? Di ba sabi ko sa inyo sa klase, no? Bago mo masabi, pinahahalagahan mo no, ang isang tao, isang bagay. Dapat pinili mo siya mula sa mga pinagpipilian. So, dapat marami ka munang choices, no? Bago mo masabing mahalaga sa'yo itong tao na to, no? Kaya, ayun. So, hindi pa naman panahon para dyan, no? Pero, we can prepare for that season sa buhay natin as early as now. Meron akong nakita dyan, Ma'am Drex, na mahaba yung question na nasama mo ba siya? Meron siyang narration. Tignan mo nga. Yan! So, kung sino man nagpadala po nito, meron kang grade sa essay. Very good ka na sa essay. Basahin natin. I like someone for almost a year na. It actually just start with a simple crush. Happy crush, ganon. Pero habang tumatagal, I become more interested in him. Every single thing na related sa kanya gusto ko. And then I start seeing him as extraordinary person. Like he doesn't even have a flaw. Now, my question is it considered as a love? Even na never naman kami nag-usap. I know na di lang siya simple na crush, pero I can't also consider it as love because actually doesn't have a chance to go know him on my own. Nakikilala ko siya dahil sa friends niya and sa friends ko. Ayan. So, question niya is love na ba yun? Nakikita lang niya yung person. Actually, hindi rin naman niya personally kakilala pa. Nakikita lang niya, parang normal person everyday. So, love na daw ba yun? So, for me, mahalaga kasi na ma-define mo muna what is love. Gano'n ba kalalim na yung sinasabi natin? Kasi yun ang una natin maintindihan, baka matalakay ito mamani ng ating pong speaker. But there are different level of all kinds of love kasi. But speaking of romantic love, no, yung sinasabi natin na eros love, my answer is no. Kasi once na masabi mong mahal mo na ang isang tao, when you say love kasi, there's a lot of investment na gagawin mo dyan. No? You have to invest on time, on commitment, deep talks, alamin mo kung ano yung gusto niya, favorite color niya, favorite food niya, ayan, tapos ano yung mga favorite movies niya. Kumbaga, you have to invest some time with that person bago mo masabing mahal mo. Bago mo masabi na you have a deeper love for that person, kahit pera, no, mag-i-invest ka. Magyaya ka magkape para lang maalam mo kung, kung ano yung mga gusto nyo sa buhay. Kasi kung hindi mo pa yung nagagawa, then that's not yet love. Kumbaga, nasa stage ka pa rin na hinahangaan mo lang siya. At marahil, dun ka din pa sa stage na gusto mong makilala deeper on a person, pero not considered as love. No? At baka ano lang yan, baka kulang lang sa ligo, ganun. Baka kailangan mo lang mahimas-masang konti bago mo masabing love mo yung person. Ma'am Drex, may masasabi ka ba dyan? Ayan. Meron ako nabasa dito comment, no? Sabi niya, asa na ba yun na wala na tuloy? Sabi ni Marian Maravilla, may difference between admiration and love. And I agree sa answer niya na yun, no? Actually, pwede na tayong palitan dito. Joke lang. Ayan. Alam niyo ba, konting konting trivia lang sa neuroscience. Wow, neuroscience! Ang daming alam. Okay. So, kapag nasa edad pa kayo na, ayan, teenage years ninyo, no? Masyado pang nag-overpower sa ating thinking capacity, yung part ng brain they're responsible for emotions, no? And that's what we call amygdala. Wow, educational. Ayan. So, we call that amygdala, no? And as time goes by, no, pag nagmamature ang tao, tumatanda na siya, kapag na-reach na yung edad na 25, and so, ayan, nakokontrol niya na, no, at hindi na na-overpower ng amygdala yung decision-making ng isang tao. Kaya naman, mapapansin ninyo kapag kabataan, padalos-dalos ang desisyon, hindi na pag-iisipan ng mga bagay-bagay masyado bago mag-act, dahil yun sa kapasidad din ng utak talaga natin. So, kung meron mga responsable dyan, yung utak talaga natin, no? Ayan, dahil ito din yung responsible for our emotions. That's why, kapag ang tao na in love or nakakita sila ng someone na, uy,
parang bet ko to ayan. Talagang automatic, no? Nagsa-shutdown yung utak natin sa mga negative aspects sa taglay ng tao na yun, no? Ayan. Kaya napaka-delikado talaga to enter in a relationship na puro emosyon lang, no? Puro emosyon lang at hindi pa natin lubos nakikilala at nako-consider yung iba pang characteristics ng tao, no? Dahil for sure, siguro as question sender, hindi naman si Lord yung na-meet mo siguro, no? At hindi pa siya perfect, no? So may mga flaws yan siguro, no? Baka makita mo, ay, hindi pala siya nagtututbrush everyday. O baka ma-discover mo at the end of the day na, ay, malibag pala siya, no? So, pag nalaman mo yung mga ganung bagay, you still accept him, no? Nalalaman mo, ay, pag Sabado-Linggo, walang pasok, di pala siya naliligo. O, okay lang ba sa'yo yun? Diba? So, siguro, take this time to know that person, no? And if you can say na, I can commit to this person, I can love this person, sa kabila ng blah, blah, blah. Yan. Then, siguro, handa na tayo to enter a relationship. Kasi, ang totoo nagmamahal ay nagmamahal ng dilat. Okay, dilat like that, no? Dilat. Nakadilat at nakikita yung mga maganda at mga pangit na bagay about that person. Ayan. Ito, serious question daw ito. Ma'am, kailan ko ba dapat ihinto ang magkagusto sa isang guy na alam kong wala naman akong chance, pero gustong gusto ko siya? Ano mang sagot dito? Tigil mo na kasi. Huwag ka nang Ihinto mo na, masisira lang buhay mo. Mag-moving up ka muna bago ka mag-move on. Ganon. Ay, talaga naman. Huwag mo subukan, masisira buhay mo. Yeah, parang mula sa question, no, ay tawag dito, nahihinuha ko na babae itong nagtanong, no, at bakit ikaw, girl, uulitin ko, bakit ikaw, girl, ang nag-e-expect ng chance kay guy? You know what, girls, ito, mga babae, makinig kayo, ha? Kinig kayo sa akin. Mag-earphones kayo para maintindihan niyo, no? Tayo mga babae, tayo ang pinupursue, okay? Hindi tayo ang nagpupursue at naghahabol. Hindi yun ang design sa atin, no? So, kung sa palagay mo, ikaw lagi yung humahabol, ikaw lang ang nagbibigay, ikaw lang ang may pagtingin, no? Lugi ka dyan, girl, no? Okay lang naman ang humanga, no? Pero, i-manage lang natin ang expectations, no? Kung talagang paghanga at crush lang yan. Okay? So, manage your expectations and be wise sa tao o lalaki na paglalaanan mo ng iyong pagtingin. For sure, kung kaibig-ibig ka naman, kung you're a nice person, no? I think someone out there will like you or even siguro ngayon, someone likes you, di mo lang napapansin. So, don't get stuck with a guy. It's just a guy. It's just a guy. Ayan. Marami pa kayo makikita. Yan. So last na siguro, Ma'am Drex. Advice po sa teenager na never na in love but na-pressure or nape-pressure sa mga friends and others. Siguro ito yung laging tinatanong, kailan ka magkakajowa? At my age ang tinatanong niya, kailan ka magpapakasal? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? So same pressure na nararamdaman ko din sa tanong na to. So as for teenager, okay lang yan, huwag kang papadala sa nila, sa mga tinatanong nila, sa mga pinapakita nila, yung tipong lahat ng kaibigan mo, lahat ng friends mo, may mga girlfriend, boyfriend na sila, tapos ikaw na lang yung wala. Huwag kang mag-alala, paro tayo. Hindi lang ikaw, hindi ka nag-iisa. So, kailangan natin maintindihan na every one of us, meron tayong kanya-kanyang timeline. Huwag tayong magmadali. No, meron tayong in God's perfect time, ika nga nila, there's always a someone for us. So kung ano may sinasabi nila, okay lang yan, wag kang padadala, wag kang mag-boyfriend, mag-girl, or do not enter into a relationship just because nadala ka lang sa pressure. If you're going to enter a relationship very soon, make sure mo lang na ikaw yung nag-decide doon at hindi ang ibang tao. Yun lang. Yes, don't rush into things, so you have your own timeline and don't compare your timeline sa timeline ng ibang tao. No? Ayan. So, masakit mag-compare. So, at frustrate ka lang. So, focus on your season. Be the best person, no?
sa season na ito. Be the best student, be the best daughter or son, be the best classmate, be the best friend that anyone could have. Ayan. Sige, Ma'am Donna, baka akalain nila tayo na ang speaker for this afternoon. Siguro, Yes, Ma'am punta Rex. tayo sa next part. Kaya alam kong sobrang dami pa po ng tanong ng taong bayan tungkol sa pag-ibig. Kaya ama na kayo, ito na. So kaya wag na Ayan. nating patagalin, wag na nating bitinin pa. And let's welcome our guest speaker this afternoon. And he's one of our colleagues in ESP department and one of our guidance teachers po na assigned sa Recto Senior High School. Ayan, so let's give it up for Mr. Francis K. Donaire. Hello, good afternoon po sa lahat. Happy Hearts Day po. I hope yung aking pong audio ay maganda dahil kanina ay nagsabi si Ma'am Drexy sa si Ma'am Donna na medyo kulog po. So pagpasensyaan nyo na po, wala po kong earphone na gamit. So anyway, ano po, ang topic po natin ngayon ay very exciting. Kanina po habang pinakikinggan po natin si Ma'am Donna at si Ma'am Drexy ay busog na tayo doon sa mga payo nila. Kaya dudugtungan ko na lang po o dadagdagan ko na lang po. Mga 10 minutes na lang po ito and 1 hour. Hindi, joke lang po. Mabilis lang po ito. Okay. So again, magandang hapon po sa lahat po ng mga naka-online po ngayon sa isang napaka-exciting na paksa. And that is True Love Waits. Totoo po yan na pag pinag-uusapan natin ang pag-ibig, nako, ang mga kabataan talaga namang, sabi nga nila pag na-in love ay ang hirap pigilan ng mga ito. No? Pero alam niyo po, yung pag-ibig po ay makapag-ihintay po yan. Kaya kalma-kalma lang po tayo. Pag wala pa po yung iniibig natin o pag-ibig natin ay maghintay lamang po tayo. Wait lang po tayo at darating po yan sa tamang panahon. O minsan po tayo ay naghahanap po ng taong iibigin. O di kaya naman po ay gusto natin na tayo ang mamahalin. Yan. Of course, dun po sa dalawang nabanggit ko, ano po yan, we want both, Pero alam niyo po yung pag pinag-usapan po kasi natin yung boyfriend, girlfriend, dapat po meron po tayong idea na sa mind po natin ng pagpapakasal. Ayan. So naman, napaka-advance mo naman, kasal ka agad, no? Pero ano po ba ang reason or dahilan bakit ka nanliligaw? Papaano pagka yung nililigawan mo, sabihin sa iyo, nililigawan mo ako, mahal kita, mahal mo ako, so magpakasal na tayo. Ibig sabihin, handa mo bang pakasalan yung taong nililigawan mo, no? So ibig sabihin, when you think of a boyfriend or girlfriend, you also have to think about marriage, no? Hindi tayo nanliligaw, no? Yung doon sa stage na courting, nanliligaw na wala tayong intensyon na in the future pakakasalan mo itong taong ito. So ang tanong doon ay nahanap na po ba natin yung ating right person? Yan. Alam niyo po ang relationship na nakalagay po diyan sa slide po natin. Yung relasyon po ay isang commitment. Hindi po yan isang eksperimento na parang iniisip natin na yung relasyon ay maaring papalit-palit, parang naglalaro lang tayo ng exchange the basket. No, pagka ayaw mo na yung isang bagay o napagsawaan mo na yung isang bagay, maghahanap ka at lilipat ka na naman ng taong hindi ko alam kung anong klaseng pag-ibig yon. Dahil kanina po doon sa question and answer, kanina kay Ma'am Donna saka kay Ma'am Drexy ay nabanggit nila na may iba't ibang uri po ng pag-ibig, no? So mamaya siguro touch po natin yon ng pag-ibig. So again, babalik tayo dito sa idea na ito na
sana meron tayong pag-iisip lalo na sa mga kabataan na ang pagpasok sa relasyon ay isang commitment, na ikaw ay magiging tapat, na ikaw ay um, magiging honest, no, doon sa taong inibig mo. So hindi tayo naglalaro, no? Hindi tayo naglalaro sa pag-ibig, no, o ng pag-ibig. At alam niyo po, yung relationship po ay intended 'yan, no? Yung ibang klase ng pag-ibig, pag sinabi nating relationship, ay intended po 'yan for marriage. Intended din po 'yan. Pero hindi po para sa lahat. 'Yan. Yung iba po, masaya na po sila sa buhay nila kahit na wala silang boyfriend o wala silang girlfriend o wala silang pamilya, wala silang asawa. Masaya na po sila sa buhay nila. No, they feel love, they feel valued by people around them. So ang tawag natin diyan ay blessed singleness or single blessedness, no? Yung tinatawag na kahit naman walang boyfriend, kahit na walang asawa, ay masaya sila sa buhay nila, no? Yung iba naman po ay nakakatagpo ng pag-ibig sa edad po ng sabihin na natin 40 or 50, no? Kaya nga lang po, sana makahanap po tayo ng yung pag-ibig natin na alam natin na magkakaroon tayo ng pamilya na hindi naman too early at hindi naman po too late. Yan. Meron pong mga disadvantages, of course, no? Pagka tayo po ay nakapag-asawa ng sobrang aga o di kaya naman pong sobrang huli na or late na. So, doon po sa comment, pwede po kayong mag-react diyan so that I would know kung ayan po, kung buhay po yung ating comment section. So I believe ito pong mga natin kausap ay bukod sa mga teachers, some of them are teachers, ay mga estudyante talaga natin ng grade 9. Okay? So, yun ang tanong dito. Are you willing to wait or settle with someone not meant to be? Napaka-importante kasi na mahanap natin yung right person. Yan. At yung right person na yan ay binibigay ng Diyos yan. Yung tamang tao na ating mapapang-asawa in the future ay bibigay sa atin ng Panginoon. And that's why napakahalaga ng timing, napakahalaga ng paghihintay. Sapagkat ang tunay po na pag-ibig ay naghihintay. At alam nyo, ang marriage, hindi, gaya ng sinabi ko, hindi naman para sa lahat ng tao, no? Not everyone is mature enough to live a married life. Kaya yung marriage po ay hindi para sa lahat. Kasi ang daming ingredients, ang daming nakapaloob, no? Pag ikaw ay mag-aasawa. It requires a certain aptitude and grace, no? Understanding, kailangan mapapasensya mo. Yung sinabi po ni Ma'am Kaleha, no? Yung 1 Corinthians chapter 14, no? Love is patient, love is kind, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it gives no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. At napakaganda, nung sinabi nga, nung verse 8, love never fails. So yun yung tunay na pag-ibig in a biblical perspective, no? So, ang tanong dito, how do you know if you have found the right one? Sige nga, comment lang po tayo. Mga estudyante from grade 9, have you found the right one? Nahanap nyo na ba yung right one nyo? Yan, or right person. Okay? Of course, mga ano pa kayo, no? Mga bata pa kayo at alam nyo kung ano dapat yung priority ninyo sa buhay. For now, kailangan nyo munang mag-aral ng mabuti and time will come, kayo ay magkakaroon din ng pamilya. Pero hindi pa ngayon. So, there's a difference between finding the right person and becoming the right person. Okay. So, kung ikaw yung naghahanap, you are finding the right person, no?
At sabi ko nga kanina, ay dapat hindi natin hinahanap yung right person, kusang dumadating yan eh, no? Sabi nung tanong kanina, parang babae ba, Ma'am Drexy, yung parang nagtanong na parang type niya yung guy. Tama po yun, ano? Parang off, nakaka-turn off po sa mga lalaki pagka ang babae ang nagpapakita ng motibo or habol ng habol. Although hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ganun ang nangyayari. Pero yung babae dapat yung babae hindi siya nagmamadali. Okay? Hindi siya naghahanap kaagad no ng kare type niya yung lalaki, ipapakita niya kaagad, sasabihin niya kaagad. So learn how to control no ourselves. So kung tayo naman po ay hindi naghahanap ng right person, then this is our time naman na maging right person. So habang wala pang nanliligaw sa atin, for example, sa mga kababaihan diyan, no? Kung wala pa, hindi pa dumarating yung inyong right person, right guy, then you have to become the right person. Kasi magkaiba po yung finding the right person, ibig sabihin ikaw yung naghahanap doon sa becoming the right person. So habang tayo ay naghihintay doon sa tamang pag-ibig na dumating sa atin, then we have to nurture, we have to think about of becoming the right person. Para pag may dumating na manliligaw sa atin, hindi rin tayo of course mapupulaan, ano? Kasi alam natin na we are ready because pinaghandaan mo kung paano ka magiging right person sa ibang tao. Okay? So how do you find the right person? Paano ba natin hahanapin yung right person natin? Of course, sabi ko nga, kahit naman yung mga anak, no, kagaya ng anak namin, hiniling namin sa Lord, gusto naming magkaanak. When we're ready na magkaanak, tumakbo pa yung ilang taon bago kami magkaanak. So hindi ganyan, no? Yung timetable natin, yung plano natin, hindi nasusunod eh. Kasi ang nagbibigay talaga ang Panginoon. No? Siya ang nakakaalam kung kailan yung right time para ibigay sa atin yung right person. Kaya hindi tayo nagmamadali pagdating sa pag-ibig, no? Nakita lang natin yung crush natin, nakita lang natin yung guy maputi, matangos ilong, parang kamukha ng mga ina-idolize natin, ano? Ang lalim ng dimple. So, doon tayo kuminsan na-attract, 'di ba? Ang tawag natin diyan ay infatuation eh. So magkaiba yung infatuation doon sa true love. Kasi ang true love nga ay nakapaghihintay. So kalma lang tayo, lalo na sa mga estudyante natin, kalma-kalma lang tayo. Hindi natin siniseryoso ang pag-ibig sa ngayon dahil kayo ay merong priority. And you should know, of course, your priority in life. No? Mahalaga yan. So, paano natin hahanapin yung right person? Ano? Kung siya na ba ang binigay sa atin ni Lord. So, kailangan natin, of course, maintindihan kung ano yung pag-ibig. No? Many put love first. Unfortunately, no, many put love first. God takes the second place. Ayan. So, ano ibig sabihin? Pangalawa lang ang Diyos. Napakahalaga na maintindihan natin in a biblical perspective na the reason why we love is because God loves us. Okay? We love because He first loved us. So, pag naintindihan po natin yung buong perspective, no, ng pag-ibig, makikita natin na kailangan palang mauuna ang Diyos. Siya yung una pala na dapat nating mahalin. Okay? Kaya mag-iingat po tayo sa mga manliligaw, no? Pagka may manliligaw kayo, nasasabihin na, alam mo, you're my number one. Ang danger po niyan, pag sinabi niyang ikaw ang number one, baka may number 2 pa yan, baka may number 3 pa yan, baka may number 4, number 5, no?
So ang mahalaga dito ay unahin nating mahalin ang Diyos because pag minahal natin ang Diyos, everything will follow, no, mga anak. So yung iba ay hindi nakikinig sa ating mga magulang, sa mga payo ng mga tunay na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin kasi pinakikinggan nila yung yung dictate ng puso nila eh. Pagka si Cupido talaga tinamaan tayo, no? 'Di ba? Nasapul tayo. Hindi tayo nakikinig sa magulang natin kahit yung mga kaibigan natin sinasabi na mag-isip-isip tayo kung siya na ba talaga. Dahil nga sa in love tayo, hindi tayo papipigil, binibigay na natin lahat-lahat sa kanya. No? Kasi ang pinakikinggan lang natin yung ating emotion, yung ating pakiramdam na in love ka. No, remember mga anak, no, grade 9 students, na ang emotion po ay binigay sa atin ng Diyos. Napakahalaga ng emotion eh, 'di ba? Wherein you can express, no, different type of emotions. But you know, that emotion has been distorted or even recognized beyond recognition by Satan, no? Kung minsan dinidistort niya yung emotion natin. Kung minsan dinideceive niya tayo. Dahil sa in love tayo, hindi na tayo nakikinig sa magulang natin. Dahil in love tayo, hindi na tayo nakikinig sa mga payo ng mga kamag-anak natin. So mahalaga na tayo po ay nakikinig sa kanila dahil hinahanap natin, no, yung ano ba talaga yung right person natin o right guy para sa atin. Kaya Huwag kayong mag-alala, mga grade 9 students, kung wala kayong jowa ngayon, no? Okay lang 'yan. Kasi yung iba sa atin, parang ang motto ay pag no jowa, no life. Diba? Parang hindi siya mabubuhay ng walang jowa. Kaya pagka nawala ng jowa, hinahanap ka agad yung kasunod. Hinahanap ka agad yung kapalit. So hindi yan ang tunay na pag-ibig. True love waits. Ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. Kaya kung talagang titingnan natin nga yung biblical perspective, parang ganun din yun eh. No? Ang Diyos na Diyos ay pag-ibig. Without God, there's no life. Without God, there's no love. So diyan nag-originate, no? Sorry po, hindi ko na po control pala yung aking slide, no? Ayan. So mahalaga na isipin natin na hindi tayo nagmamadali sa bagay-bagay. In this world, when you ask even siguro mga 5 or 6 years old, if he or she can define what love is, mabibigyan niya tayo ng ng definition ng pag-ibig, 'di ba? So, maraming perspective, maraming pakahulugan ang pag-ibig. So in a world, dito sa mundo natin, ito ang definition ng pag-ibig, no? Yung iba sa atin, 'di ba, nanonood ng Netflix. Ayan, sino may mga Netflix sa bahay? Sino yung nagbababad kakapanood ng Netflix? Yung mga Korean na novela, no? Kumbaga, we are fan, no? Parang ganon of watching Korean novela, yung mga romance, yung mga love story. In fact, sa Hollywood, dinidefine nila yung love and romance sa perspektibo na kailangan doon sa mga movies nila, papakita nila mga magagandang mukha, no? Yung mga makikinis ang balat, matatangos ang ilong, mga matatangkad, at ang ganda-ganda ng script nila, very creative, no? That make us hope and feel good. Yan yung ginagawa, no, ng Hollywood at ng iba't ibang palabas ngayon. But we have to be very careful, no? Dahil kuminsan nagpo-promote sila ng tinatawag natin na erotic love. Erotic love. So yung erotic na yan ay galing yan sa salitang Greek, no, na eros. Yan, isang uri ng pag-ibig yan merong kasamang tinatawag na sensual or romantic feeling. At kuminsan, ang world na ito, pinopromote nila ang love as, sorry for the word, no, pero premarital sex. And kuminsan, pagka ikaw ay nadisgrasya, even abortion. Kaya bago tayo pumunta doon sa bangin na yon, doon sa nakakatakot na ending na yan, is
we have to control ourselves. Huwag tayong padalos-dalos, no, sa paghahanap, no, ng ating magiging boyfriend or girlfriend. Kasi sa Hollywood, alam nyo na, lalo na sa kanila, it's okay to have, alam nyo yun, to have sexual interaction, no, with whoever you want, at tatawagin nila yung love, and that is love. Pero sa atin, sa aking pananaw, that is not true love, no? Ang tunay na pag-ibig ay, sabi doon, love is patient, love is kind, no? It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. Ang sabi doon, it always protects, always hopes, always perseveres, and love never fails. So, mahalaga na maintindihan din natin, mga anak, na yung success ng relasyon is putting the person you love second to God. Yun yung sinasabi natin, ano? Kailangan ilagay natin unang-una sa list natin ang Panginoon. And then, sunod natin, maybe your family. Pangalawa, yung mga mahal mo pa sa buhay. And then, you have to list down, no, kung sino talaga yung sunod sa Panginoon. So, diyan natin makikita yung tagumpay ng isang relasyon when we put the person you love second to God. Napakahalaga niya, no? Of course, you learned how to love your parents, di ba? When we grow up, nandoon tayo sa isang pamilya na hindi natin pinili. Alam naman natin yun, no? May mga bagay na makakapamili tayo at may mga bagay na hindi natin pwedeng piliin. For example, no, growing up in a family, kunwari, ba't ang hirap ng pamilyang ito? Sana pinanganak na lang sana ako na anak ni Henry C. o ng mga mayayamang tao, di ba? You cannot choose your parents eh. Hindi mo pwedeng piliin kung saan ka lalaki na magulang. But of course, you also have a choice. Meron kang palaging may mapagpipilian ka kung ikaw ay susunod or hindi susunod sa magulang. So dahil nandiyan ka na sa ganyang sitwasyon at sila ang iyong magulang, then you have to follow them. Kailangan mong sundin ang iyong mga magulang. Kasi again, maging yung mga magulang natin, sila ay bigay sa atin ng Panginoon. Kaya, of course, may mga may mga alam tayo na yung iba ay broken family. At kung makikita natin, dahil nga sa may ganung mga pangyayari, no, sa buhay natin na ayaw nga natin mangyari pero nangyayari, na walang nanay, walang tatay, no, single parent. So, ibig sabihin pilay, ibig sabihin hindi siya kumpleto. Kung kaya't, of course, merong rin yan, merong epekto din yan sa atin. Kung minsan, tayo, we are seeker of, lover seeker tayo. Hinahanap natin yung mother figure, hinahanap natin yung father figure, no? Kumbaga, uhaw tayo sa pag-ibig. At kung minsan, low ang ating self-esteem, no? And kung minsan, nai-insecure din tayo about being loved. Kung minsan, demanding tayo. Kung minsan, iba yung view natin pagdating sa boyfriend or girlfriend. So, we can learn, we can learn naman from the mistakes of others. Kaya, choice yan eh. No? Sabi ko nga, you cannot choose your parents, but you can choose to obey them. Whether you obey them or not, you disobey them, it's your choice. So, life is full of choices. Kahit yung mamahalin natin. Sometimes, we don't have a choice, no? Pagdating sa sino ba ang mamahalin natin. Minsan ganon. For example nga, yung parents natin, di ba? Wala na tayong magagawa dyan. Kung nandiyan na tayo, then we can do something about it. Kung may pagkukulang, kung may kulang, kailangan nating gumawa ng bagay na makakaahon tayo. For example, sa kahirapan, kung tayo man ay nasa pamilya na medyo kapos sa buhay. So, it's a choice. Yan ay choice, no? Ang mahalaga rin dito is
ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kalagayan natin sa buhay, dahil nga may choice tayo, freedom to choose, hindi tayo give up. Hindi tayo susuko sa mga nangyayari sa atin. Kasi sabi nga, happiness is a choice. Kung titingnan natin dito, parang dito sa picture na ito, mas masaya pa yung third place, di ba? Kaysa sa first place. Siya yung first place pero umiiyak, pero third place siya naman yung masayang-masaya. So, wag nating tingnan ano ba yung kalagayan natin ngayon? May jowa ka, wala kang jowa. Hindi yan ang point eh. Ang point diyan is hangga't ikaw ay you feel loved by your parents, you feel loved by people, mga kaibigan mo talagang tunay na nagmamalasakit sa iyo. That's it. No? Yun na yun. Hindi mo kinakailangan magmadali. Nahanapin yung iyong love, no? Pagdating sa sinasabi nating romantic love. So, ang kumukumpleto sa atin hindi yung tao. Ang kumukumpleto sa atin ay hindi ang tao, kundi ang kumukumpleto sa atin yung Diyos na gumawa sa atin. Ayan, only God does, no? A person does not complete us but only God. Only God does. Kaya nga ang sabi you have to parang delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ano ba yung desire mo? Ngayon pa lang iniisip mo, Lord, gusto ko, this is the right guy, this is the right person for me. Then you have to pray about it. No? Kailangan talaga ay yung Diyos ang nagbigay sa iyo, hindi yung ginusto mo lang. Okay? Hindi yan. Kasi alam ng Diyos kung ano yung gusto natin, no? Kaya nga ang sabi, you just delight yourself in the Lord at ibibigay niya ano ba yung laman, ano ba yung desire ng puso mo. So tayo, pinanganak tayo na meron tayong nature, meron tayong tinatawag na yung self-seeking love. At kahit naman yung mga matatanda na, kahit nga even yung mga sabihin na natin most religious people no in this world, meron din po silang problema pagdating sa marital relationship nila sa asawa, ganyan. Because alam niyo yung transformation, it takes time eh. Yung pag-aasawa, di ba, pagka dumating yung panahon, ako, in a personal note, hindi ko naman, kumbaga may nadidiscover yung asawa ko na hindi niya pa alam nung kami ay mag-girlfriend, boyfriend pa. So nalaman niya lang yun, yung talagang magkasama na kami sa bahay. Ganon din naman ako sa kanya. So, yung nakikita natin, whether yan ay pleasant or unpleasant, kaya mong tanggapin yun eh. Kasi ang pag-ibig ay dapat nakabase siya doon sa I love you in spite of. Yan. Dahil asawa ko na siya, minahal ko siya, pinili ko siya, sabi nga choose the one you love, marry the one you love, at dahil siya yung pinakasalan ko, kahit na, teka lang, parang hindi ko alam to nung nililigawan pa lang kita, hindi ko alam to nung tayo ay mag-on pa lang bilang mag-boyfriend, girlfriend. So, yung sabi, nagugulat siya, meron palang ganito, no? Pero anong gagawin namin? Lalabas ba kami sa marriage? Hindi. Ibig sabihin, nasa proseso. It's a transformation, no? And it takes time. At anuman yung mga kakulangan niya, at anuman yung mga kakulangan ko, iniyayakap namin yon. Dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi naman pwede yan, no? Na parang ayaw na natin. Sabi nga ng mga matatanda, na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na mainit na pagka tayo napasok, iluluwa natin. No turning back dyan, no? So, ang pag-ibig dapat, meron tayong idea din na mahal mo yung isang tao kahit na siya ay ganito, kahit na siya ay ganyan. Kasi mahirap pagka ang pag-ibig natin ay dinepende natin doon sa salitang mahal kita dahil. Ayan. Ano ba ang pagkakaiba, sir, ng I love you because doon sa I love you in spite of? Ayan. So, i-differentiate natin yung mahal kita dahil at doon sa mahal kita kahit na. So, pag sinabi nating mahal kita dahil, that is conditional love.
Mahal kita dahil ang galing mo sa math, nakakakopya ako. Ang galing mo kasi ang galing mo sa science, ang talino mo. No, mahal kita kasi gwapo ka. Mahal kita kasi ano ka, kilala ka. Papaano kung yung mga kondisyon na yon ay nawala sa kanya? Papaano kung minsan yung talino niya, sobrang talino niya, bigla siyang na-aksidente na bagukang ulo, ni hindi niya na ma-spell ang Mississippi, ni hindi niya na ma-spell ang pangalan niya mismo, will you still love that person? Kasi doon nakabase yung pag-ibig mo. Mahal kita kasi ang pogi mo, kasi ang ganda mo. Paano pagka nawala yung kagandahan? Paano pag nawala yung kapugian? No, for a reason, will you still love that person? Kaya yan ay mga conditional, no? Mahal mo dahil. So ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay dapat mahal kita kahit na. Ibig sabihin, ano man yung kanyang imperfection, ano man yung kanyang mga kakulangan, mamahalin mo yun, tatanggapin mo yun. Kasi mahal mo yung tao. Okay? So napakahalaga na maintindihan natin na God is always at work sa buhay natin. At yung pagbabago, no, sa ating pag-iisip, yung feelings natin, dapat lahat yan ipasakop din natin sa Diyos na may alam, sa Diyos na lumikha, sa Diyos na may panukala kung ano ang pag-ibig. So again, we have to understand na God is love. And we cannot love without experiencing the love of God for us. Dapat tayo muna yung makaranas ng love na yon. When we love God more than anything else, siya muna yung number one, di ba? Sabi ng word of God, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Ang dami, no? Kumbaga lahat na. Siya yung unahin mo. Kumbaga matututo tayong magmahal Kahit nga yung hindi na kaibig-ibig, kahit nga yung unlovable person, matututunan nating mahalin Why? Kasi we have experienced the love of God. And then magra-radiate yan, no? May i-share mo yan sa ibang tao. So yung nature natin na self-seeking love, yung nagiging sentro tayo na kailangan ako lang. Kailangan ako lang lagi yung tama, hindi pwede. No, kailangan meron tayong room for improvement, room for transformation. Kasi gaya ng sinabi ko, He is at work sa buhay natin. So, nabanggit ko kanina yung eros love, no? Yung eros love, yan yung tinatawag na romantic love. So, merong element of romance, no? Meron kang intention to have yung parang sexual intercourse with a person. So, pwedeng opposite sex or ngayon, di ba? Pwede na rin same sex, no? Basta merong element of yung sensuality and romantic love. Pero in time, yung eros na yan turns into a pragma love. Pragma. Ano ibig sabihin? Nag-i-endure na. Dahil mahal nila yung isa't isa, nagpakasal sila, and then eventually, yung pragma, ito yung parang tinitiis niya na lang. Ayan. Have you been in a relationship? Ano yun natin? Ngayon, nasa relasyon ba kayo na parang tinitiis nyo na lang yung karelasyon ninyo? Parang ang hirap, Yung parang siguro sa mag-asawa, when you wake up, you fell out of love. One day you wake up and fell out of love with your spouse, bilanggo ka na, no? Hindi ka na malaya, so bilanggo ka na sa pag-ibig. At kuminsan nangyayari talaga yan, no? Kumbaga, ini-endure mo na lang kahit sinasaktan ka, kahit may mga red flags na. Ayan. So, unang-unang red flag, no? Pagka ikaw sinaktan ka, red flag na yan. Ang babae hindi sinasaktan. Of course, ang babae ginagalang, pinoprotektahan. Okay? So, hindi sila sinasaktan. So, pag kayo nakaka-experience ng violence, no? Sa inyong boyfriend or kahit yung mga lalaki nakaka-experience din ng minsan hindi lang naman babae ang nakakaranas ng violence, di ba?
So kung minsan kami ring mga lalaki ay pwedeng makaranas ng violence, then you get out of that relationship. Why? Kasi hindi, biruin mo kung kayo ay boyfriend, girlfriend pa lang, may element of violence na, nagkakasakitan na kayo. Eh, how much more pag kayo mag-asawa na? Siguro magle-level up yung sakit, no? Yung kung ano pa, baka maging worse pa, no? Mamatay pa tayo doon sa relasyon na yan. So, red flag yan. May mga red flag tayong tinatawag. Kaya, napaka-importante ng genuine love. No? Hindi I love you because kundi I love you in spite of. Nang ibig sabihin niyan po ay agape love sa Greek word that only comes from God. Unconditional. Kung papaano po ang Diyos na nagmahal sa atin in spite of our sin, in spite of our shortcomings, in short of our imperfection, minahal tayo, no? Over ng Diyos ng pagmamahal niya yung kasalanan natin. Kaya nakita niya tayo as nilalang niya na kailangang i-save. So ganun din naman, no? When you are in a relationship, mahalaga na you love that person and meron tayong idea na kahit siguro may amoy yung paa niya, okay, may amoy yung hininga niya, eh kung mag-asawa na kayo, katatanggapin mo yon, di ba? So, kumbaga, pag you will work it out na lang, no? Hindi pwedeng atras tayo kasi unang-una, nagpakasal na kayong dalawa at ang pag-ibig nga ay nakabase doon sa I love you in spite of. Kaya may kanta anakin na merong kanta na inabot yung ating mga magulang na mahal kita maging sino ka man. Ayan. So, mahalaga na yung genuine love ay manggaling sa Diyos muna. So, pag tayo recipient na of God's love, then we can know how to really love other people. So, ngayon, meron bang is there a right person? Of course, meron. Right person at yun yung ibibigay ng Diyos. Ipag-pray mo yan. Ipag-pray nyo na, Lord, after 10 years, after 15 years, marahil graduate na kayo ng college noon, meron na, marahil may bahay na kayo niya, nakapundar na kayo. Lord, ibigay mo sa akin yung right person. Yan, hinihingi yan. No? Hinihingi natin sa Panginoon yan. Kaya nga lang, of course, meron tayong mga gaya nga na sinabi ko, no, yung self-seeking love or self-seeker tayo. Na, for example, konting problema lang, mga common problem like hindi ka natawagan, hindi ka na-text, hindi ka nakamusta, hindi ka nabati ng Valentine's Day nung February 14, magiging magiging simula na ng away. Kaya nga sabi ko nga nade-develop natin yung ating character, yung ating sarili, no? Pag tayo nagmamahal, then napakahalaga na you love that person unconditionally. Dahil alam natin we are not perfect, but that's not an excuse. Pag sinabi nating nobody's perfect, yes, nobody's perfect, wala naman talaga, but we can live closer to the perfection. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo pwedeng mag-strive na mamuhay malapit doon sa perfection. Kaya the point is, our nature is selfish. Selfish tayo. We don't know how to love. No? Pero only God is good. Only God is perfect. Okay, so nawala yata yung aking connection. Nakabalik na ba ako? Can you hear me?
Okay. Can you hear me? Just uh, okay. Yes po, Ma'am sir. Donna, Okay na Ma'am po. Drexy, ako ba ay naririnig na? Parang humina yata yung signal ko. Nalaglag. Yes po, sir. Okay na po. Ops na po. Okay. Ayan, okay na. So, habang hinihintay natin, ano, as I end my talk, habang hinihintay natin yung tunay na pag-ibig na sinasabi natin, the right person, the right guy para sa buhay ninyo, mga grade 9 students, then you have to prepare yourself habang hinihintay natin. Kaya sinabi natin kanina, no, may pagkakaiba yung sinasabi nating finding and preparing, no? Yung finding and becoming, no? Finding the right person and becoming the right person. So dahil ngayon ay hindi pa talaga panahon ninyo, mga grade 9 students, na kayo ay magkaroon ng ng pamilya, no? You have to prepare yourself. Siguro ang tanong ninyo ay papaano ko ipe-prepare, sir, yung aking sarili. Of course, being the right person begins with being right with God. Yan. So kailangan maging ano tayo, maging right person tayo at maging right din tayo sa Diyos, no? And then sa mga lalaki, you have to study hard, no, to get a good job. Pagdating ng panahon, kayo ang kayo ang bubuhay sa pamilya kayo ang lalaki, kayo ang provider. So habang kayo ay estudyante pa, mag-aral ng mabuti para pagdating ng araw, meron kayong magandang trabahong makukuha and you can feed your family well, no? So sa mga babae naman, of course, you have to be beautiful. Okay? You have to be beautiful not only inside but outside. Okay? Hindi lang yung physical appearance, kundi of course, importante na maging mabuti tayong tao, mabuti yung ating kalooban. And for both, siguro may mga ano pa kayo, request pa kayo, Lord, gusto ko matangkad. Lord, gusto ko medyo puti o kayo manggi. Pwede nyo namang isulat lahat yan. No? That is negotiable. Pwede nyo i-negotiate sa Diyos yan. No? Kung ano yung gusto nyo. Kasi yun naman ang sabi niya, di ba? You just delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, may mga bagay na negotiable sa Panginoon. Lord, gusto ko ay hardworking. Gusto ko godly. Ayan, no? So, think of your relationship now. Kung meron kayong boyfriend or girlfriend, mga anak, meron ba tayong idea na yung boyfriend mo ngayon, girlfriend mo ngayon, siya na? Ayan. Kasi dapat meron kang idea na itong girlfriend ko ngayon, itong boyfriend ko ngayon, ay magiging asawa ko in the future. So kung wala kayong idea na itong taong ito, pakakasalan ko, bakit mo paniligawan? Bakit kayo ngayon? Ayan. Mahalaga yan na meron kayong iniisip, no, in the future na kayo ang magkakatuluyan. Yung iba, meron silang tinatawag na ring, no? Yung purity ring na tinatawag. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng purity ring? So it is not an engagement ring or wedding ring, pero ito ay tinatawag na purity ring. Ibig sabihin, meron silang singsing, no? At yung singsing na yon, they will keep it at walang mangyayari sa kanila, no? Na wala silang gagawin na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? At they will keep that ring and their purity sacred. Yan. So gagawin nila yung bagay ng ginagawa ng mag-asawa if sila ay kasal na. Yan. So yun ang tinatawag nating purity ring. Kaya sa mga sa mga estudyante natin, sa mga babae, mahalaga na mag-isip tayong mabuti, huwag tayong padalos-dalos sa mga desisyon natin. Kasi kung minsan pag padalos-dalos tayo, hindi natin iniisip kung ano yung kahihinatnan niyan .
wag agad-agad bibigay. Wag agad-agad ibibigay ang sarili sa iba dahil kayo rin ang mahihirapan, no? Ang sabi ko nga, your priority now is to study and to study hard. Okay? So, habang inihintay natin yung right person natin na ibibigay ng Panginoon, prepare yourself, practice hygiene, maligo, magpaganda, no? Hindi yung ang haba-haba na ng mga kuko natin, ang dudumi na ng mga kuko natin. So, ibig sabihin, kailangan nating alagaan ang ating sarili to be beautiful inside and outside. Hygiene is very important, no? Na ano ko na nabanggit ko na. So, in that way, you prepare yourself to the right person. At pagdating niya, at kung yan ang kalooban ng Panginoon, ibibigay sa inyo yan ng Diyos in due time because true love waits. If you think you have found the right person, kung sa tingin nyo ay nasa right person na kayo, ano pang dapat natin gawin? Magtanong muna sa parents. No? Ibig sabihin, kailangan natin ng payo nila, kailangan natin ng blessing nila. Okay? So wag padalos-dalos dahil ang tunay na pag-ibig mga anak, grade 9 students ay naghihintay o kayang maghintay. That is the true meaning of love. So yan lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po may natutunan po tayo kahit papaano. So, thank you, Ma'am Donna, Ma'am Drexy. Ayan, thank you very much po, Sir Francis, sa napakadaming information po na inyong ibinahagi sa bawat isa sa amin. So, hopefully, sa mga audience po natin na nakinig ng maigi ngayong hapon sa talk po ni Sir Francis, marami tayong natutuhan. At hindi lamang ngayon sana natin narinig, kundi yung application itself, yun po yung napakahalaga. Okay, so Ma'am Drexy, nandiyan ka pa? Ayan. So, alam ko ang daming mga natutunan ngayon ng mga Ramonians, no, about love. Whether you are single right now or you're in a relationship, siguro may evaluate na natin ngayon yung mga bagay-bagay, no, bago natin pasukin or bago natin panindigan, no. So, kung kayo ay merong mga katanungan, ay you can drop it sa ating comment section so we can answer it kasama ng ating guest speaker this afternoon. Ayan. So, habang naghihintay tayo ng mga tanong ng ating viewers, Ma'am Donna, I'm sure meron tayong iba pang mga tanong na maaari pang magdala ng kaliwanagan sa ating mga viewers this afternoon. No? So, mauuna na ako, Ma'am Donna. No? Ayan. So, kanina nabanggit ni Sir, no, how can we be the right person? So, talagang tumama sa akin yung proper hygiene, no? Ayan. So, maraming sinabi si Sir Francis kanina kung paano nga ba tayo maging right person, no? So, ngayon naman, can we invite again our speaker this afternoon, no? Add ulit natin siya sa ating live stream ngayong hapon. Ayan, para sa ating Q&A time. So, habang naghihintay tayo, sir, ng question sa ating comment section, no? May I just ask, bilang kayo po ay married na, paano niyo po ba nalaman na yung asawa niyo na po ang right person to spend the rest of your life with? Sorry ma'am, paano ko po nalaman na? Na yung asawa niyo na po ang right person para sa inyo. Okay, so yung asawa ko ngayon, actually, we met in the church. So siya ay Christian and I'm also a pastor in that church. At nung nakita ko siya, of course, tinamaan ako. Kumbaga, na-inlove ako sa kanya. At pinanalangin ko siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, siya na ba yung the one? No? Siya na ba yung right person for me? Kasi alam niyo naman, hindi naman lingid sa iba na ako ay pastor, no? So napakabigat talaga na responsibilidad yung pagiging pastor at kailangan yung partner in life ko ay maging very supportive sa akin. So well, we are in a same church at siya ay worker that time sa simbahan namin. So pinag-pray ko talaga siya sa Panginoon.
At noong na-confirm ko na siya na yung binigay sa akin ng Panginoon, the first thing I did is to ask the blessing from her parents. So, pumunta ako sa bahay nila, nagpaalam ako sa aking in-laws. Sabi ko, gusto ko pong ligawan yung inyong anak. And true enough, hindi naman po sila against doon sa aking kagustuhan na mapang-asawa yung kanilang anak. No? Ligawan muna, actually, no? At maging kami. After 3 years, nagpakasal kami eh. So, ayun po, kumbaga pinanalangin ko siya, pinag-pray ko siya, kinuha ko yung blessing ng kanyang magulang, and then kami ay, we make sure na yung aming relasyon ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi namin ginagawa yung mga bagay na hindi makapagbibigay lugod sa Panginoon. So we keep our yung tinatawag natin na yung purity ring. So ayan, kumbaga commitment namin sa isa't isa na pagdating ng panahon mangyayari yung mga bagay-bagay in a right time, in a right place. So para sa akin yun, Ma'am Drexy. Ayan, thank you very much, sir. Si Ma'am Donna ata meron pang question habang naghihintay tayo. Ayan. Sir, question po. Dahil sabi niyo po na nalaman niyo po na kumbaga parang love at first sight ba, natamaan agad. Kumbaga, okay lang ba na magkaroon po ng standard doon sa isang tao na parang gusto mo ng kayo po bilang bilang lalaki, okay lang bang magkaroon kayo ng standard sa liligawan po ninyo? At the same time, sa mga babae po, okay lang bang magkaroon din ng standard bago sagutin ng naniligaw po sa kanila? And what kind of standards po kaya yung maaari po nating i-advise total mga kabataan po yung ating pong audience ngayon? Yes po, of course, napaka-ipokrito ko naman kung hindi ko sasabihin na naghahanap ako ng maganda, ng standard natin. Kumbaga kasama yan sa standard din natin na maganda. So yung asawa ko, maganda siya. Of course, asawa ko yon. So, yung mamalaki ko. So, maganda yung asawa ko. Lamang po, meron kaming gap. Medyo yung gap namin ay 7 years. Yung isa pang standard na hinahanap ko sa babae ay she loves the Lord very, very much. No? Kumbaga, ang hirap gawin yung bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi niya naiintindihan. So dapat yung, sabi ko, Lord, kung gusto ko man na makakuha o makakita ng babae na pakakasalan ko, ayun yung mahal na mahal ka rin niya. Okay lang sa akin, Lord, kahit mas mahal ka niya kaysa sa akin. Okay lang sa akin po yun. Sabi ko kay Lord. Ayan. So, kumbaga, dapat Christ-centered relationship para kung sakaling mag-away man kayo, papanalangin ka na lang niya na Lord, inaaway po ako. Kay Lord nagsumbong. Yan po. So, thank you, sir, for that advice. So, ayan ay may serious question daw po. Bakit mahirap daw po kalimutan ang first love? Parang may kanta nga, no? First love never dies. Totoo po ba yun? Well, pag first love talaga, hindi mo makakalimutan kasi lahat ng ng first doon mo naramdaman, doon mo ginawa, no? Kumbaga ginagawa. So, hindi mo talaga makakalimutan o mahirap talagang kalimutan yung first love na yan. Kasi yung first love na yan, binigay mo eh. Kuminsan, 'di ba, binigay mo lahat. In fact, meron nga akong hindi ko na na-control ma'am yung slide ko, pero meron ako diyan na parang anong tawag dito? Meron akong
siguro ma'am, aanoin ko mamaya yon. Na yung ano raw, yung pag-ibig daw po ay parang bayad sa jeep. Parang bayad sa jeep. Minsan, hindi ka na sinusuklian. Ayun. Ang love po parang bayad sa jeep. Minsan, hindi ka na nasusuklian. No? Kumbaga, pag first time mo, ibibigay mo lahat, lahat pinakita mo na, wala ka nang tinira sa sarili mo. Kaya mahirap kalimutan talaga yan. In fact, ganun din naman sa faith natin eh. Ang hinahanap ni Lord talaga rin, di ba? Yung first love mo. Kaya nagtampo ang Diyos nun eh. Sabi niya sa mga disciples niya, di ba? Sa isa sa mga disciples niya. Sabi, one of his disciples, sabi niya sa kanila, o sabi niya sa kanyang disciple, you have forgotten your first love. So lagi naman talaga na mahirap kalimutan yung umpisa o yung first love kasi doon natin binibigay o binubuhos ang lahat-lahat. Ayan. So, some of the questions, sir, thank you po sa pagsagot. Actually, meron ulit tanong, bakit daw ang nananalo ay yung greatest love? So, iba pa yung first love, iba pa yung greatest love. Totoo po ba yun? Magkaiba sila? O pwedeng iisa? Totoo yan. Kasi biblical naman yan eh, no? Sabi at these three remains. Love, faith, hope, and love. But the greatest is love. So that is biblical, no? Nananalo talaga lagi yung love. Kasi pag meron tayong love, yung faith natin and hope, it follows eh. Susunod na yan eh. Pero pag walang love, parang walang foundation, kuminsan shaky ang hope mo, shaky ang faith mo, 'di ba? Yung relasyon ninyo parang gegewang-gewang na 'yan kasi nga hindi nananaig yung love. Kaya diyan sa question na 'yan na bakit laging nananalo ang greatest love? Dahil yung pag-ibig ay it can defeat, it can conquer lahat ng bagay. Naalala ko rin, di ba, Ma'am Donna, Ma'am Drexy, na sabi sa Bible, love conquers all. Ayan. So pagka na-in love ka talaga, kung hindi mo siya pipigilan, pag na-in love ka, hindi mo siya kukontrolin, hindi mo pipigilan ng sarili mo, you will be crazy. No? Kumbaga, ingat-ingat lang din po tayo. No? Kaya, yung pag-ibig na yan, kailangan i-ano natin yan, i-categorize natin yan if that is love for God, love for romantic love, love for brother, love for sister, love for parents. Kaya mahalaga yan. Mahalaga yung pag-ibig. Kaya nga lang, pag sumobra tayo, ikakapahamak din po natin. Ayan. Thank you, sir, sa mga additional advice, no? So, last question siguro tayo for today, no? So, from Alea Ignacio, ang tanong niya, why does our significant other get tired of us after giving them all our love and attention? Then, suddenly, they tell us that they don't love us anymore or that we are not enough for them or that we are not interesting to them anymore. So parang ang tanong lang niya, no, binigay mo na ang lahat, pero bakit napapagod pa rin siya sa'yo o bakit iniiwan ka pa rin niya? Ayan. So parang may hugot ta. Sige. Well, kailangan siguraduhin natin kung yung bang pag-ibig na binibigay natin sa kanya, two-way ba siya? Baka mamaya ikaw lang ang give ng give. No? Pag ikaw lang yung give ng give, you will get tired talaga. No? Pero kung ikaw, mahal ka ng isang tao, kahit simple nga lang, kahit hindi mo ibigay lahat, no? The fact na mahal mo siya, kasi alam mo, kunwari, sa isang relasyon, estudyante kayo pareho, hindi naman nasusukot ang love, di ba? Na ibigay mo yung lahat sa kanya. The mere fact na kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, and you know your priority, maghihintay siya. Yun yung sinasabi natin.
Hihintayin niya yung tama o takdang panahon para hingin yung mga bagay na hindi pa niya dapat hingin. So ikaw, bigay ka ng bigay, pero napagod ka kasi parang in return, hindi ka na nga nasuklian. Hindi ka na nga sinuklian. So the question is he the right guy? Baka mamaya yung pagmamahal na inuukol mo sa kanya, ang balik sa'yo, hindi kanya mahal. So kailangan malaman mo yon na ang pag-ibig ay two-way yan. Hindi lang ikaw dapat ang nagbibigay, kundi kayong dalawa pareho ang nagkakaunawaan, kayong dapat dalawa ang nagbibigayan. And you know your limit. Ayan, thank you very much, sir. Siguro, kung may naintindihan ako sa sinabi ni sir, kung may nakuha ako doon, no, bilang sagot doon sa ating sender kanina, ay magiging sapat ka sa tamang tao. Tama? Magiging sapat ka sa tamang tao. Hindi ka, never kang magiging kulang, never kang magiging sobra, no? Kaya napakahalaga, no? Maging wise sa mga taong mamahalin din natin. Ayan. So, thank you very much, Sir Francis, for the wonderful sharing na uh, inyo pong ibinahagi sa amin about love can wait. Yan, sa Ma'am Drex, mukhang wala naman na tayo mga questions, no? Sa atin pong comment section. So, naka-flash po sa ating screen for today. Ano ang inyong pulot of the day? So, dahil siksik, liglit, at umaapaw ang ating pong naging episode about love for today's episode, malamang, no, hindi lang malamang, sigurado, maraming pulot of the day ang ating pong Ramonian. So, habang naghihintay or nagtatype sa ating comment section, Ma'am Drexy, anong pulot of the day mo? Ayan. Siguro ang pulot of the day ko ay yung bandang dulo, no, na sinabi kanina ni Sir Francis na hindi mo kailangan ng tao o ibang tao para kumpleto. Hindi mo kailangan ng tao kumpleto sa'yo dahil in the first place, dapat ikaw ay kumpleto ka na, no, as a person. You find completeness sa bagay na ginagawa mo na may purpose, no? And kapag kumpleto ka na, siguro it's the right time, no, to fall in love and to commit in a serious relationship, no? Hindi kayo parehas basag, di kayo parehas na kulang, no, pag pumasok sa relationship. Kaya it's better to focus on our season right now and be the right person. Instead of focusing sa paghanap ng right person, be the right person. Ayan. How about you, Ma'am Donna? Ano ang pulot of the day mo? Ayan, so ang tumatak sa akin ngayon sa ating episode is the word unconditional love. Ayan. So kapag nagmahal tayo ng isang tao, dapat hindi natin bibigyan ng anumang kapalit or nanghihingi tayo ng anumang kapalit. In the first place, we should understand that unconditional love is given first by God. So hindi natin maibibigay sa ibang tao rin yun if hindi rin natin naintindihan yung deeper meaning nun. Kaya, if you are going to love a person, no, dapat hindi ka manghihingi ng anumang kapalit. Just like the love of our parents, no, unconditional love siya lagi. So, before you can actually give something, masasabi mong you are giving a conditional love, that maintindihan mo kung ano mo nang ibig sabihin nun. So, sabi nga nila, you cannot give what you do not have. So, you have to understand what unconditional love is for you, na pag inanap mo rin yun sa ibang tao, maintindihan mo siya, the deeper meaning of that. Diba? Lalim, Ma'am Drexy. Sabi ni John Philip Marcos, my pulot of the day is pag pumasok na tayo sa relationship, dapat andun si God sa center. Kasi pag wala si God sa center, di yan mag-work or mag-grow. So yun, so the Christ-centered or God-centered relationship, yun dapat yung atin pong hanapin, asamin. So be ready guys, kung kayo ay
iibig, dapat nandun lagi ang Diyos sa gitna ng iyong relasyon. Ayan. So, sabi din ni Paulo Mix de la Cruz, may pulot of the day is that love hurts, but love also heals and gives comfort. Just have to find the right person for you. Ayan. Pero syempre, again, focus on uh, being the right person sa season na ito. Ayan. Meron pa dito, Ma'am Donna, na pulot of the day. Yan, sabi ni Steve Daniel Viola, naging aral sa akin, mahal ko muna si God at aking sarili bago ako magmahal ng tunay at ibigay ang pagmamahal sa iba. So yun, tama naman yun. Si Savannah Ayan. And Yesha, for- mukhang ito ang Ayan. ating. Sige, yan muna. Ayan, sige. Kay So, Cyrus. sabi ni Cyrus Mark de la Cruz, ang POTD ko po ay ang pag-ibig ay makakapaghintay. Just focus on loving God, family, and friends. Yun lang po. At alam niyo ba, on the process of learning how to love God, family, your friends, no, ay mas magiging ready pa tayo when the time comes na dadalhin na sa atin ni Lord yung para sa atin, no. So, kung gusto niyo ma-practice yung pagpapasensya, pagiging mapagbigay, ma-practice yung pagbibigay ng love languages sa inyong family, sa inyong friends, no, you can love your future partner better. Ayan. Sige. Pagbigyan na natin sa Savannah, Ma'am Donna. Oo nga, mukhang siya yung ating ngayon active. Sabi niya dito, hindi mag-work ang relationship pag walang faith kay God. Again, don't settle for less. Ramonia. So, galit-galit na siya sa Ramonia. So, with exclamation. Pero may maganda siyang sinabi dito sa comment section. Love can wait. Don't settle for less. And magmahal na kayo kung financially stable na kayo. Ito, talagang sinasabi ko to sa mga estudyante ko din. Kung makipag-date kayo, huwag niyong hihingin sa magulang niyo yung pang-date ninyo. Di ba? Nakakahiya. So, kung hindi mo pa kaya makipag-date at ng sarili mong pera, ipon ka muna para namang hindi nakakaya sa parents natin, di ba? So, love unconditionally daw. Ano pa meron? Meron pa ba, Ma'am Drex? Ayan. Sabi ni Ashley Lomboy, may pulot of the day is that love brings care, comfort, and peace in the negative feeling that is surrounding some of our people. Ayan. So, siguro, sa tamang panahon, no, mararanasan natin yan from the opposite sex, no, or from our future partner. Pero for now, let's enjoy the kind of love that we're sharing, no, with our friends, with our family, and other people. Ayan. Okay, so Ma'am Drex, katulad ng nakalipas nating episode, there's a lot na natutuhan ng ating Ramonians, and hopefully yun the application itself is yun po yung pinakamahalaga. So after this session, nawa ay magamit natin sa totoong buhay natin. Okay, so now, we're done with our second episode of the DDS, and we hope na naitama ang ating perspective about romantic relationships and pursuing love as teenagers. Yes, tama ka dyan, Ma'am Donna. And actually, kahit hindi na Pebrero, let's continue to love God, love other people, and to continue to shine sa ating kanya-kanyang seasons ngayon. Lalo ngayon, ang season natin ay pagiging estudyante. Let's be the best version of ourselves sa season na ito. Yan. So, tutok lamang sa SSG page para malaman kung ano ang usapan sa mga susunod na episode natin. Yes, and wag kayong mawawala. Same time and same page. Okay, so this has been your host, Ma'am Donna. Kasama ninyong ito, todo na ang saya tuwing Catch Up Friday. At ako naman, si Ma'am Drexy, ang inyong teacher na Beshi. At samahan niyo ulit kami sa isang masaya at exciting na Catch Up Friday episode dito lang sa The DDS. The Drex and Donna Show. Bye! Bye-bye. Thank you.